Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong dakilang biyaya. Bagamat lumakad kami noon sa kasalanan at lumayo sa inyo, ngunit kayo ay nahabag sa amin at inibig niyo po kami. Upang iligtas kami, isinugo ninyo ang inyong anak na si Jesucristo na nagpasan ng sumpa at kahatulan na dapat ay para sa amin. Salamat po sa dugo na dumanak upang hugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman, upang kami ay huwag nang humarap pa sa sumpa at kahatulan. Sa oras na ito, kami na tumanggap ng katubusan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay labis na nagpapasalamat na kami inyong tinipon sa inyong harapan upang papurihan ang inyong dakilang pag-ibig at biyaya, matuto ng inyong salita at magkaroon ng banal na fellowship kasama ninyo. Naniniwala po kami na kayo ay kasama namin ngayon. Hinihiling po namin na tingnan ninyo ang bawat isa sa amin at panghawakan kami ng inyong mahabaging mga kamay. Ingatan at gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang maipamuhay namin ang natitirang bahagi ng aming buhay sa paraang nararapat bilang inyong mga anak. Salamat po dahil kayo ay kasama namin hanggang sa ikapitong batch ng summer retreat, kung saan maraming tao ang naligtas, na nagbibigay ng dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa inyong harapan. Naway samahan po ninyo kami hanggang sa wakas upang ang inyong dakilang gawain ay ganap na matapos. Naway ang mga bagong naligtas na naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay maingatan at magabayan sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sila'y makapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. At para naman po sa mga brothers and sisters na pumunta sa isang napakalayong misyon sa Cameroon, Africa, naway ingatan po ninyo ang kanilang kalusugan at tulungan sila upang maisagawa nila ang dakilang gawain ng Panginoon ng pagdiligtas ng mga naliligaw na kaluluwa doon. Panginoon, bigyan mo po kami ng mga salita na kinakailangan namin sa tamang panahon at gabayan kami sa landas na dapat naming lakaran. Dalangin po namin na maging sa oras na ito ay samahan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mundong ito ay pagulo ng pagulo at mas lalo pang napupuno ng kasamaan sa araw-araw. Kung wala ang tulong ng Panginoon, hindi kami magtatagumpay sa mundong ito upang mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Palakasin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang kahit na ano pa ang mangyari, kami ay makapabuhay ng karapat-dapat at hindi kahiya-hiya bilang mga anak ng Diyos. Sa oras na ito, gabayan nawa kaming lahat ng Espiritu Santo. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia sa John chapter 15, John chapter 15 verse 1 to 10. John chapter 15 babasahin ko po. John chapter 15 mula verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo,
Hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Hanggang dito lang po. Sa summer retreat natin ngayong taon, naging mainit ang panahon at ang klima ay hindi naging maganda. Gayunpaman, maraming tao ang dumalo at nakaunawa sa biyaya ng Panginoon at tumanggap ng kaligtasan. At nakita ko na napuno sila ng kagalakan. At ngayong araw, ang ikapitong batch ng summer retreat ay matatapos. Ngayon mismo ang panghuling session. Noong mga nakaraan, maraming tao ang naligtas sa summer retreat. Pero ngayong taon, mas maraming tao ang nagtipon at nakita ko na ang mga tao ay buong pusong nakikinig sa salita at tumanggap ng kaligtasan. Sa tingin ko ay nais ninyong malaman ang tungkol sa summer retreat, kaya gusto kong ibahagi ang statistics tungkol dito. Sa 7 batches, ang kabuoang bilang ng mga dumalo ay 82,233. Napakaraming tao ang nagtipon, di ba? At 3,594 naman ang nabautismohan. Ang Ebanghelyo ay ipinangaral din sa iba't ibang wika. Sa English, Chinese, Vietnamese, Mongolian, Cambodian, Thai, Russian, Spanish, Japanese, Nepali, at Burmese. Kaya maraming wika. Maraming newcomers ang nakadalo at nakarating sa pagkaunawa ng biyaya ng Diyos. Sa summer retreat ngayong taon, ang medical team ay labis na nagpagal. Nasa 7,036 na tao ang nabigyan ng medical treatment mula sa Western at Eastern Medicine Clinic. Siguro dahil sa napakainit ng panahon. Kaya madami ang naging bilang ng mga naging pasyente. Naging mahirap din ang parking management dahil sa napakaraming sasakyan. Gayunpaman, ang retreat center ay mas pinalawak kumpara sa nakaraan. Kaya ngayon ay nasa 2,000 na sasakyan ang maaaring magkasya. Hindi ko alam ang eksaktong bilang, pero ayon sa statistics, nasa 2,000 na sasakyan ang nasa parking area. At sa huling araw, ang kabuoang offering na ating natanggap ay nasa 13,355,000 pesos. At nagsimula na ang pagtatayo ng 3 bagong lodging. At inaasahang aabutin ng 2 taon ang pagtatayo nito.
Pero kapag ang tatlong building ay natapos na, magkakaroon ito ng humigit kumulang 480 na kwarto at isang maliit na auditorium. Naway maitayo ito kaagad dahil napakakomplikado ng mga bagay sa ngayon. Kaya nga, hinihikayat ko ang bawat isa na magbigay tayo ng construction offering. Kahit na sa maliit na paraan, kahit isang hollow blocks lang, malaking bagay na ito. Kaya, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng offerings. Bago ko simulan ang sermon ngayon, nais kong batiin ang mga bagong naligtas. Ang maligtas ay tunay na kamangha-manghang biyaya. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, naniniwala ako na ang kaligtasan ang tunay na pinakadakila. Ito ang pinakakahangahangang sandali sa buong buhay ng isang tao. Maging sa akin ay totoo ito. Noong October 30, 1962, bandang alas 8 ng gabi, ay naunawaan ko ang biyaya ng Diyos at natanggap ko ang kaligtasan. Ang araw na iyon ay malinaw pa rin sa akin. Sa katunayan, kung hindi yun nangyari, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Marahil ay wala ako rito. Mula ng araw na iyon, ang layunin ng aking buhay at ang mga bagay na dapat kong gawin ay malinaw na ibinigay sa akin. Naniniwala ako na totoo ito hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng taong naligtas. Marami sa inyo ngayon ang mga bagong ligtas. Anong mga pagbabago ang nakita ninyo pagkatapos ninyong maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas? Hindi ko ibig sabihin na ang mga taong hindi dumadalo sa church noon ay dumadalo na ngayon at naglilingkod at nagbibigay na ng kanilang offering. Hindi yan. Ang taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas ay makakakita ng mga kamangha-manghang pagbabago sa kanilang sarili. Matutuklasan nila ito pa isa-isa habang pinag-aaralan ang Biblia. Sinasabi sa 2 Korinto, chapter 5, verse 17, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago." Nang tayo ay maligtas, kabilang na tayo kay Kristo. Kaya si Kristo ay nasa atin at tayo'y nasa Kanya. Tayo nagiging bagong nilalang. Binago na ng Diyos ang mga naligtas na tao. Upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa, tayo rin ay kinakailangang mabago. Kaya siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Lumang bagay, tumutukoy ito sa mga bagay bago tayo naligtas. Ang lahat ay naging bago. Malinaw na tayo naging bagong nilalang. Ang taong ligtas ay dapat maunawaan ang nangyaring pagbabago sa kanilang sarili. Mayroong mga kamanghamanghang pagbabago sa mga taong naligtas. Ang ating destinasyon, pagkakakilanlan at layunin ng ating buhay ay nabago. Lahat ng bagay ay nabago. Ang una at napakahalagang pagbabago sa atin ay natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, ang pinakadakila ay ang pagpapadala niya sa kanyang tanging anak sa anyo ng tao upang iligtas ang mga makasalanan. Siya na banal at walang kasalanan ay nagpasan ng kasalanan ng sanlibutan, ng kasalanan ng buong mundo sa kanyang katawan. Ipinako sa krus at sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo ay nagbigay ng walang hanggang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nang tayo ay maligtas, isang bagay ang naunawaan natin, na tayo ay nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan.
Sinabi sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang katubusan ay nangangahulugang binayaran na ang ating mga kasalanan. Ito ay gaya ng hindi mababayarang utang, ngunit merong nagbayad para sa atin. Katubusan na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Namatay si Jesus sa halip na tayo at sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, tayo ay tumanggap ng kapatawaran. Ito ang unang naunawaan ng isang taong naligtas. Walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. May mga nagsasabi na sila'y naligtas. O born again din kami, sabi nila. Ngunit wala silang katiyakan sa kapatawaran ng kasalanan. Kung ganoon, hindi ito tunay na kaligtasan. Walang kaligtasan kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga sa Hebreo chapter 9 verse 12, makikita natin na ang mga Israelita noon ay naghahandog ng mga kambing, mga guya, mga tupa at iba pang mga hayop bilang handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay anino lamang, isang paunang pagpapakita ng darating na Kristo. Sa Hebreo 10:4 sinabi, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ang hayop ay hindi maaaring maging kapalit ng tao. Kaya sa Hebreo 9:12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ang Kristo, ang tanging anak ng Diyos, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Kanyang isinakatuparan ang walang hanggang katubusan, ang pagbabayad sa ating kasalanan. Ngayon, si Jesus ay nabubuhay. Siya na nagbayad sa ating mga kasalanan ay namamagitan para sa atin. Ito ang una nating naunawaan noong tayo'y naligtas. Ang mga salita nga naligtas, naipanganak na muli, at tumanggap ng buhay na walang hanggan ay magkakapareho ang kahulugan. Tayo'y nakatanggap na ng buhay na walang hanggan. Sa mga taong naligtas at mayroon ng buhay na walang hanggan, kahit na mamatay ang katawan, mayroong katiyakan ng walang hanggang buhay sa Diyos. Nangangahulugan ito na mabubuhay tayo magpakailanman kasama ang Diyos. Ito ay tiyak na pangako. Sa John chapter 5 verse 24, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin, lumipat na mula sa impyerno patungo sa langit, mula sa walang hanggang pagkawasak tungo sa walang hanggang buhay. Ito ay malalim na pagbabago. Isa pang katotohanan na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Isipin natin na ang makasalanang tulad natin ay naging anak na ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Ang mga naligtas ay pwede nang tumawag sa Diyos bilang Ama. Tinatawag natin siyang Ama. Tayo'y mayroong iisang Ama. At sa kanyang pag-ibig, tayo ay naging magkakapatid. Ang maging anak ng Diyos, ito'y tunay na kahangahangang bagay. Sinabi sa John, chapter 1, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang mga taong kinikilala ang biyaya ng Diyos at tumanggap ng biyaya ni Kristo sa kanilang puso,
ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, alam ninyo kung gaano kaganda ang mga anghel. Si Lucifer, na naging mapagmalaki, ay sinubukang maging tulad ng Diyos. Siya'y pinalayas kasama ng mga anghel na sumusunod sa kanya. Sa Mateo chapter 25 verse 41, sinabi sa Diablo at sa kanyang mga anghel, sa kanila'y inihanda ang walang hanggang impyerno. Ngunit ang mga anghel na sina Gabriel at Miguel ay kahanga-hanga. Si Gabriel ay anghel na naghahatid ng magandang balita, at si Miguel ang nakikipaglaban para sa bayan ng Israel sa panahon ng digmaan. Kahit na ang Israel ay maliit na bansa at lumalaban sa mga makapangyarihang bansa, kapag sila'y tinutulungan ng Diyos, sila'y palaging nananalo. At sa hinaharap, ang Israel ay hindi na muling masisira pa. Sa pananaw ng tao, ang Israel ay madaling matalo. Mayroong humigit kumulang 8 milyong Hudyo ang nakatira sa lupain ng Israel ngayon. Napapalibutan ito ng mga Arabong bansa, mga bansang Muslim. Parang kaya nilang wasakin anumang oras ang Israel. Ngunit tingnan ninyo ang nangyari kamakailan lamang. Ang Hamas ay nagpakawala ng libu-libong missiles upang wasakin ang Israel. At libu-libong tao ang namatay sa Gaza. Hindi lang Gaza ang kalaban ng Israel, pati ang malaking bansa, Lebanon, Syria, at Iran. Mahirap unawain na ang maliit na bansa tulad ng Israel ay nangangahas labanan ang mga makapangyarihang bansa. Gaya ng nalalaman natin, kahit sa hinaharap, walang bansang makakatalo muli sa Israel. Noon, ang Israel ay nawasak dahil tinanggihan nila ang Kristo. Subalit ngayon, iniingatan ng Diyos ang Israel upang ipakita sa buong mundo na siya'y hindi patay. Siya'y buhay. Sinabi sa Jeremias 33, hanggat nananatili ang kaayusan ng langit at lupa, ang Israel ay hindi mawawasak. Hanggat nagpapatuloy ang kaayusan ng liwanag at gabi, ang Israel ay mananatili. Ang bansang Israel ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Gayunpaman, kahit na sila ang napiling bayan ng Diyos, hindi sila magiging anak ng Diyos malibang sila ay ipanganak na muli. Taglay ng mga anghel ang kapangyarihang pangalawa lamang sa Diyos. Sinabi sa mga awit 103 sa verse 20, purihin ninyo ang Panginoon, kayo mga anghel niya, kayo mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita. Ang mga anghel ay talagang makapangyarihan dahil isinasagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan nila. Subalit, hindi sila magiging mga anak ng Diyos. Kahit na sila ay makapangyarihan at may autoridad, sinabi sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga spiritong nasa banal na gawain na isinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Hindi nyo man ito maunawaan, subalit alam ba ninyo na bawat taong ligtas ay mayroong guardian angel sa kanyang tabi? Hindi nyo ito nakikita, kaya't hindi nyo masasabi. Maging hanggang ngayon, nasa tabi natin ang ating guardian angel. Sinabi sa Mateo 18 verse 10, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ng isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Kahit na ang pinakamahinang ligtas na tao ay may anghel. Lahat na nangyayari sa taong iyon ay ibinabalita sa Diyos. Kaya't sinabi niya, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang kanilang anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama sa langit. Kaya naman,
Iniingatan ng mga anghel ang mga banal at isinusumbong ang lahat ng bagay sa Diyos. Tayo pinapatnubayan ng anghel hanggang sa makapasok sa langit. Kapag may humuhusga o nang-iinsulto sa mga anak ng Diyos nang walang dahilan, ang lahat ng ito ay isinusumbong nila sa Diyos. Maging ang mabubuting gawa ng taong naligtas ay kanilang iniuulat sa Diyos. Marahil ay sinasabi ng anghel, Diyos, may isa kang anak, ang brother na yon. Kahanga-hanga siya, tingnan mo. Marahil napakabuti para sa iyo na mayroong ganyang anak. Subalit kapag ang mga anak ng Diyos ay nakakagawa ng pagkakamali, isinusumbong din nila sa Diyos. O Diyos, marahil nakakapanlumo sa inyo na magkaroon ng ganyang anak. Kailangan nating maunawaan na ang lahat nating ginagawa, maging mabuti o masama, lahat ng iyon ay nalalaman ng Diyos. Sinasabi ito ng Biblia, hindi ito gawa-gawa. Ang mahalagang bagay, tayo mga anak ng Diyos. Mayroong mga anghel sa langit, subalit hindi sila anak ng Diyos. Sa simula ay nilalang ng Diyos ang anghel bilang mga lingkod. Ang mga ligtas, ang babaeng ikakasal kay Kristo. Ang babaeng ikakasal ay nangangahulugang tumanggap ng parehong pag-ibig at kaluwalhatian na tinanggap ni Kristo. Hindi ganoon ang mga anghel. Hindi sila makakapasok sa kaharian. Kaya't namamangha at naiinggit ang mga anghel kapag nakikita nila ang mga taong naligtas. Sinabi sa unang Pedro chapter 1 verse 12 na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Sa Galatia 4:6, at sapagkat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu ng Kanyang anak. Sila mga naligtas ay may Espiritu ng Kanyang anak. Tinatawag din itong Espiritu ng pagkukupkup. Ang pagkukupkup ay ginagawang Kanyang anak, ang hindi niya anak. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu ng pagkukupkup, ang Espiritu ng Kanyang anak. Sinabi sa Roma 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tayo mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos. Natanggap natin ang parehong kaluwalhatian ni Kristo. Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhati namang kasama niya. Sa mga naligtas, ang lahat ng ito ay nangyari ng sabay-sabay. Hindi ninyo ito maunawaan sa ngayon. May isang lalaking nakatira sa bahay ampunan. Isang dukhang pulubi. Isang araw, pumunta ang hari sa ampunan, kinuha ang dukhang pulubi, pinaliguan, binihisan ng damit prinsipe. At ipinahayag niya na ngayon ay anak na siya, prinsipe ng kaharian. Kung ganoon, hindi ba't ang kapalaran at estado nito ay nabago ng sabay-sabay? Hindi lamang ito tungkol sa isang dukhang pulubi na naging anak ng hari at naging prinsipe, kundi tungkol sa isang makasalanang itinakda sa impyerno na naligtas, na naging anak ng Diyos. Ginawang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ginawang anak at tagapagmana. Huwag nating isipin na ang kaligtasan ay simple lang. May mga taong nagbibiro, subalit hindi dapat kayo magbiro ng katulad nito. Mas pipiliin kong bigyan ka ng 10 sentimo kaysa kaligtasan. Diyos, pakiusap, bigyan mo na lang ako ng 1,000 sa halip na kaligtasan. Sabi nila, akala nila biro lang ito. Huwag nating baliwalain ang kaligtasan. Sinabi sa Efeso 2:19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sa ibang lugar, may nakapaskil na karatula sa pasukan ng opisina na nagsasabing for authorized persons only at no outsiders allowed. Sinasabi naman ng Biblia, hindi na tayo mga dayuhan, hindi na tayo mga banyaga o panauhin. Tayo ay kapwa o mamamayan ng mga banal at kasapi ng sambahayan ng Diyos. Tayo ay pamilya na ng Diyos. Ang mga taong naligtas ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Alam niyo ba ito? Isang bagong pamilya ang nabuo. Siyempre, sa pisikal, meron tayong mga magulang na nagpalaki sa atin. Mayroon din tayong mga kapatid na lalaki at babae, at mga kamag-anak.
Ngunit hindi natin ito maihahambing sa katotohanan na tayo mga naligtas ay bahagi na ng pamilya ng Diyos. Tayo mga naligtas ay bahagi na ng pamilya ng Diyos. Ang pamilya ng Diyos ay magpakailanman. Kaya nga, kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sambahayan ng Diyos. Sa Filipos chapter 3, verse 20 to 21, mababasa natin na tayo mga naligtas ay itinuturing ding mga mamamayan ng kaharian ng langit. Tayo ay ipinanganak sa laman at nabubuhay sa mundong ito. Ang taong ipinanganak sa Korea ay merong pagkamamamayan ng Korea. Kapag naligtas ang isang tao, sa oras ng kanyang kaligtasan, siya'y naging mamamayan ng langit. Kaya nga sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang ating pagkamamamayan sa lupa, ayon sa laman, ay matatapos. Kaya nga sa Hebreo chapter 11 verse 13, sinabi rin niya, sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Mga dayuhan. Ang manlalakbay ay mga taong dumaraan lamang. Ang tunay nating bayan ay ang langit. Tayo mga naligtas, sa mundong ito na ating tinitirahan, mga dayuhan lang tayo dito. Alam natin na kung minsan, mahirap makipag-usap sa isang dayuhan, hindi po ba? Ganoon din, kapag naligtas na tayo, may mga pagkakataon na kahit sa sarili nating pamilya na hindi paligtas, ay hindi tayo maintindihan. Kapag ang usapan ay tungkol sa mga bagay na spiritual, hindi sila nakakaunawa. Ngayon ay mga mamamayan tayo ng kaharian ng langit. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Sa kanyang pagbalik, siya'y babaguhin ang ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sa pagbabalik ng Panginoon, hindi natin madadala ang katawang ito. Tayo ay babaguhin. Isang anyo na higit na maganda kaysa sa mga anghel. Isang maluwalhating katawan. Matapos baguhin, tayo ay haharap sa Diyos. Tingnan natin sandali sa Hebreo chapter 13, verse 14. Hebreo chapter 13, verse 14. Hebreo chapter 13, verse 14. Basahin po natin. Sapagkat dito'y wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Sapagkat dito sa mundong ito na ating tinitirahan, walang lunsod na magtatagal. Ang mundong ito ay hindi lugar na maaari tayong mabuhay magpakailanman. Ang isang manlalakbay ay maaaring matulog sa isang magarang hotel o sa mumurahing inn. Hindi na ako nakakakita ng mga maliliit na lodging house o inn sa ngayon. Akala ko yung inn ay para lang sa mga babae, kasi ang salitang inn ay nangangahulugang manlalakbay. Gaya ng sinasabi, walang lunsod na magtatagal. Sapagkat ang mundong ito ay hindi lugar na ating matitirhan magpakailanman. Kaya mga brothers and sisters, kahit merong magandang bahay sa mundong ito, huwag natin itong ibigin ng labis. At kung may mga kahirapan man, huwag din tayo masyadong mabahala. Lahat ng ito ay panandalian lamang. Lilipas din ang lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi, walang lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Hinahanap natin ang lunsod na ipinangako sa atin ng Diyos. Tingnan natin sa Hebreo chapter 11 verse 13. Hebreo chapter 11 verse 13. Verse 13.
Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Maging ang mga banal noong panahon ng lumang tipan ay nagsabi na sila'y mga dayuhan at manlalakbay lamang dito sa lupa. Pagkatapos nating maligtas, tayo ngayon ay naging mga dayuhan sa mundong ito. Ang ating tunay na bayan ay nasa itaas. Gaya ng sinasabi sa Hebreo chapter 11 verse 15 to 16. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Sa verse 16, basahin natin ito ng sabay-sabay. Ngunit sila ay nagnais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatuwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Ipinahayag nila na sila'y mga dayuhan at manlalakbay lamang sa mundo. Ibig sabihin, ang ating buhay sa mundong ito, ang ating tunay na bayan o pinagmulan ay hindi dito sa lupa. May mga tao na kahit nakahiga na sa sariling bahay, sa kwarto, ay umaawit pa rin ng mga kantang kahit sabik sa bayang sinilangan, hindi na makauwi. O sa punong kahoy sa bakuran ng tahanan. Subalit minsan, pati iyon ay nawala na at pinutol na at ginawa ng lansangan o kalsada. Kaya malinaw na sa mundong ito ay wala tayong tunay at permanenteng tahanan. Ang ating tunay na bayan ay yung inihanda ng Diyos sa itaas. Tulad na nakasulat, ipinaghanda niya tayo ng isang lungsod. Ito ang ating tiyak at matatag na pag-asa. Kapag tayo naligtas, ang lahat ng ito ay sabay-sabay na ipinagkaloob sa atin. Kaya naniniwala ako na sa pamamagitan ng retreat na ito, marami sa inyo ang nakakita at nakaramdam ng maraming bagay. Ngayon, buksan natin sandali sa Efeso chapter 3. Efeso chapter 3 verse 20. Efeso chapter 3 verse 20. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Dito sinasabi, kapangyarihang gumagawa sa atin. Saan gumagawa ang Diyos? Siya'y gumagawa sa kapulungan ng mga naligtas. Sa gitna ng kapulungan, tayo bilang mga taong naligtas ay madalas pumunta sa retreat center at nakikita natin kung paano isinasagawa ang mga bagay doon. Ang mga pumupunta doon sa unang pagkakataon ay maaaring makaramdam ng kakaiba. Kahit sa gilid ng kalsada, ang mga youth group sa kabila ng matinding init ng panahon ay kumakaway at mainit na bumabati sa mga dumarating. At sa bawat iskinita papunta sa retreat center ay ganoon din ang kanilang pagtanggap. Sa loob naman, may mga kapatid na naglilinis at meron din mga marshal na nagbabantay magdamag. May mga kapatid sa kusina, nagluluto ng kanin, sa harap ng mainit na kaldero, naglalaga ng sabaw, naghahanda ng mga ulam, naguhugas ng mga pinggan, at gumagawa ng mga mahihirap na gawain. Hindi dahil inuutos ito sa kanila, kusa nila itong ginagawa. Ang mga kapatid ay hindi gumagawa dahil sa utos ng iba. Sila mismo ang may pagkukusa. Mayroon silang pagkukusa na gawin ang lahat ng kinakailangan. Hindi sila inuutusan. Noon, dati, kapag ang mga ligtas ay pumupunta sa retreat center, madalas ay wala silang masyadong ginagawa. Dahil alam nilang sila'y ligtas na, pakiramdam nila sapat na ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya mailan na pumupunta lang sa retreat center at pagkatapos ay umuwi kaagad. Pero ngayon, wala nang kahit isa na ganoon. Iniisip na nila, ano ang pwede kong gawin para maipahayag ang ebanghelyo at may maligtas pang ibang tao. Sila mismo ang naghahanap ng gawain at ginagawa ito ng may pagkukusa. Hindi dahil sa iniutos sa kanila.
Sila ay gumagastos ng sariling pera para sa retreat at sila'y kusang loob na naglilingkod. Marami ang nangangaral sa auditorium. May mga nagka-counseling one-on-one. At pati medical team ay naroon. Kahit simpleng sakit lang, agad silang nagbibigay ng gamot at lunas. Lahat ng tao ay nagkakaisa sa isang layunin. At kusang loob nilang ginagawa ang lahat ng mga gawain. Ang Panginoon ay kumikilos sa kalagitnaan natin. Kung wala sila, sa tingin nyo ba ay mangyayari? Kung wala sila, Kaya, dahil dito ay kumikilos ang Diyos sa kalagitnaan natin. Kung wala sila, kahit na mahusay mangaral ang pastor, walang mangyayari. Hindi man sila nakikita sa harapan, ang mga naglilingkod sa mga gawaing hindi nakikita o napapansin, lalo na yung mga gumagawa ng mabibigat at mahihirap na gawain, ay nagkakaisa sa puso at layunin. Dahil sa taus-pusong hangarin na maraming kaluluwa ang maligtas, sila'y sama-samang nananalangin at nagtutulungan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos ay kumikilos sa atin. Ang kahanga-hanga sa salitang ito, kaysa sa lahat ng ating hinihingaw iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ano ang hinihiling ng isang taong naligtas? Hindi tayo humihiling ng mga bagay tulad ng masarap na pagkain o maginhawang pamumuhay. Kapag ginagawa natin ang dapat nating gawin, namumuhay tayo sa kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos. Ang taimtim nating dalangin ay mas maraming kaluluwa ang maligtas. At sa pamamagitan ng kanilang kaligtasan, ang dakilang kagalakan at kaluwalhatian ay maibigay sa Diyos Ama. Nakikita ko rin ito sa nakaraang retreat. Sobrang init noon. Tapos biglang bumubuhos ang malakas na ulan. Medyo nag-alala ako na baka may mga tao na hindi na tumuloy. Pero mas maraming tao ang dumalo kaysa sa inaasahan ko. Sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Hindi ba totoo ang salitang ito? Kumikilos ang Diyos sa kalagitnaan natin. Kaya nga sa Colossus, chapter 4, verse 11, Colossus chapter 4 verse 11, binanggit ang ilan sa mga kapatid sa katawagan at sinabi, ang mga ito lamang sa aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Sino ang nakakakilala sa kanila? Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay magkakasamang kumikilos sa gawain ng Diyos para sa kanyang kaharian. At sa Filipos chapter 1 verse 27, sinasabi, kayo'y naninindigan sa iisang espiritu na may iisang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang mga naligtas ay nagkakaisa sa puso. Sila'y sama-samang kumikilos sa pananampalataya sa Ebanghelyo para sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bawat isa ay nag-iisip. Ano ang maaari kong gawin para maligtas ang iba pang kaluluwa? Ginagawa nila ang anumang kailangan, kahit sa pagdilinis sa CR. Hinahanap nila mga gawaing mabibigat o mahihirap. Tingnan ninyo ang mga brothers and sisters. Ako'y namamangha. Sino ang gagawa ng gayong gawain dahil sa sila'y inutusan? Ito ay dahil ang buhay natin sa mundong ito ay gumawa para sa kaharian ng Diyos. Sa retreat, tayo magkakasamang nananalangin, nagdilingkod, nagsusumikap at nagkakaisa para sa Ebanghelyo. Habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, kumikilos ang Diyos sa kalagitnaan natin. Tungkol naman sa mga kapatid na nasa Africa at hindi pa nakakabalik mula sa mission trip, patuloy akong tumatanggap ng mga balita mula sa Kakautok. Pumunta sina Pastor Osiel kasama ang mahigit 40 kapatid. Hindi man naging maginhawa ang buhay nila roon, ngunit
ipinangaral nila ang ebanghelyo at naliligtas ang mga tao. Kung hindi, sino ang hahayo kung hindi sila isinugo? Gamit ang kanilang sariling pera, bumibili sila ng sarili nilang tickets. Bumibili rin sila ng mga regalo para sa kanila. Kaya nga naipapangaral nila ang ebanghelyo sa mga taga-Afrika at marami ang naliligtas. Kung titingnan natin ang kanilang pagpapagal at sakripisyo, hindi ba't ito'y kamangha-mangha? Anumang oras, maaari silang magkaroon ng malaria o magka-dengue. Maraming ganitong mga sakit at problema doon. Hinaharap nila ang panganib, alang-alang sa pagpapahayag ng ebanghelyo para sa mga tao. Lahat ng ito ay gawain ng Panginoon. Kapag tayo'y nananalangin at ginagawa ang lahat para sa ebanghelyo at nagkakaisa, natutupad ang dakilang gawain ng Panginoon. Kaya saglit kong ibinahagi ang mga nangyari noong retreat. Dahil sa napakabilis ng oras, mukhang hindi natin matatapos ang John chapter 15 ngayon. Ngunit kailangan pa natin itong talakayin. Kaya tingnan natin ang John chapter 15. Ang nilalaman ng talatang ito ay nagsasalaysay kung ano ang buhay ng isang taong ipinanganak na muli kay Kristo. John chapter 15. Kaya ang nilalaman ng talatang ito ay nagsasalaysay kung ano ang buhay ng isang taong ipinanganak kay Kristo. John chapter 15. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Madalas na ginagamit ni Jesus ang mga talinhaga upang maghayag ng katotohanan sa atin. Sinabi niya, ang aking amang Diyos ang tagapag-alaga ng ubasan at nagpapalago nito. At sa verse 3 to 4, basahin natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Sinabi ni Jesus, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin. Ang nilalaman ng John chapter 15 ay patungkol dito, manatili kayo sa akin, sa aking salita at sa aking pag-ibig. Pagkatapos nating maligtas, ano ba ang buhay pananampalataya? Ito ay buhay na nananatili sa Panginoon. Dapat nating matutunan ang tunay na kahulugan ng buhay na nananatili sa Panginoon. Kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang salitang sinabi sa atin ay ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng salita, ang Panginoon ay namatay sa halip na tayo at nagdanak ng kanyang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan magpakailanpaman. Ang ating kaluluwa ay naging malinis na. Ngayon, tayo makakapanatili na sa Panginoon. At ako'y sa inyo. Tayo nananatili sa Panginoon at ang Panginoon ay nananatili sa atin. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 22, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Naunawaan natin ang katotohanan nang matanggap natin ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Naunawaan natin ito. Sa John chapter 8 verse 22, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
Nang matanggap natin ang katotohanan sa ating puso, ang ating kaluluwa ay naging malinis. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Nang matanggap natin ang kaligtasan, ang ating mga puso ay nalinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang ating kaluluwa ay nilinis sa pamamagitan ng katotohanan. Ibig sabihin nito, tayo'y mga malinis na. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Sa mga tunay na naligtas, kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig sa kapatiran ay nangangahulugang pag-ibig na walang pagkukunwari. Dahil sa katunayan, mayroong maling uri ng pag-ibig. Kung magiging malapit ako sa tao ngayon, ano ang aking mapapakinabangan? Kung tayo ay umiibig habang iniisip ang sariling pakinabang, hindi ito tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig sa isa't isa. Ang taong naligtas at naunawaan ng biyaya ng Diyos ay may kapangyarihang ibigin ang isa't isa ng pantay-pantay. Ito ba ay nangyayari dahil sa iniutos sa iyo? Hindi. Magagawa nating ibigin ang bawat isa ng pantay-pantay, walang pagtatangi. Kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Tingnan natin ang John chapter 14 verse 20. Basahin natin, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Dito ang salitang nasa ay binanggit ng paulit-ulit, hindi ba? Sa araw na iyon, ano ang araw na iyon? Ito ang araw ng kaligtasan. Nang tayo'y maligtas, ng mga sandaling iyon, isang kamanghamanghang pagbabago ang nangyari. Isang kahangahangang kaganapan. Sa araw na iyon, ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ako'y nasa aking Ama, kayo nasa akin, ako'y nasa inyo. Ibig sabihin nito ay nasa Panginoon. Kaya pagkatapos nating maligtas, ang Panginoon ay nasa atin at tayo ay nasa Panginoon, ang pagiging nasa Kanya ay isang napakahalagang magbagay. Tingnan natin ang unang Korinto, chapter 1, verse 8 to 9. Unang Korinto, chapter 1, verse 8 to 9, basahin natin ng sabay-sabay. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ano ang araw ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ang araw na darating ang Panginoon. Sa araw ng pagdating ng Panginoon, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. Na hindi masusumbatan. Mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang sa araw na tayo ay humarap sa Panginoon, kailangan nating mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Hindi masusumbatan, matatag sa pananampalataya at karapat-dapat sa ating pagkatawag. Ngunit, paano tayo mananatiling matatag? Tingnan natin mabuti ang mga salitang ito sa verse 9. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Kapag sinasabing kayo'y tinawag, ibig sabihin nito ay ang araw ng kaligtasan. Tinanggap natin ang pagtawag ng Diyos. Nang ang ebanghelyo ng Diyos ay ipinangaral, ang ebanghelyong iyon ay ang tinig ng pagtawag ng Diyos sa atin. Kaya tinawag kayo. Ano ang ginawa niya pagkatapos na tayo'y iligtas? Dinala niya tayo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo, sa fellowship sa Panginoon. Para sa mga tao, ang mundong ito ay lugar kung saan pwede tayong mamuhay ng magkakasama, hindi ba? Kapag isinilang ang isang bata, nagsisimula ang kanyang pakikisama sa kanyang ama at ina at sa mga kapatid, mga tito, mga tita, mga kamag-anak.
Kagaya nito, pagkatapos na tayo'y maligtas, sa Jesucristo na ating Panginoon, tayo'y may pakikisama sa Panginoon. Sa pamamagitan ng fellowship na ito ay nagiging matatag tayo hanggang sa wakas. Ito'y mahalaga. Sa ating buhay pananampalataya, hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Nang oras na tayo ay maligtas, bawat isa sa atin napakinggan ang Ebanghelyo. Naunawaan natin ito at nagkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Ngunit ang buhay pananampalataya, pagkatapos maligtas, ay hindi isinasagawa ng mag-isa. Kung wala ang pag-ibig, pag-aalaga, at pag-iingat mula sa pamilya, paano lalaki ang isang bata? Gaya nito, ang isang taong naligtas ay lalago ng matatag sa pananampalataya, magiging ganap at hindi masusumbatan sa pamamagitan ng fellowship o pakikisama sa Panginoon at sa mga kapwa mananampalataya. Hindi ito maisasagawa ng mag-isa. May mga taong nagsasabing sila'y ligtas na, ngunit pagkaraan ng ilang panahon ay nawawala na at hindi na nagpapakita. Hindi ito tunay na kaligtasan. Pagkatapos maligtas, gaya ng isang bata na hindi maaring iwan ang kanyang mga magulang at pamilya na nagbigay ng buhay, ang mga ligtas na mananampalataya ay hindi dapat umalis sa fellowship. Hindi dapat umalis sa church kasama ang Diyos. Ang pakikisama sa fellowship ay pakikibahagi din sa Panginoon. Sa unang Juan, chapter 1, verse 3 to 4. 1 John chapter 1. 1 John chapter 1, verse 3 to 4. Chapter 1, verse 3 to 4. 1 John chapter 1, verse 3 to 4. Basahin po natin. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ang layunin ng pagsulat ng 1 John ay ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig. Ang nagsulat ng 1 John ay si Apostol Juan, isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya ay kilala bilang isa sa pinakamamahal ni Jesus. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ang aklat ng Juan ay isinulat upang ang tao ay maligtas. Ang 1 John naman ay isinulat para sa fellowship ng mga taong naligtas. Ito'y tinatawag na fellowship o pakikisama. Mula ng oras na tayo'y maligtas, ang fellowship ay nagsimula kasama ang mga ligtas na mananampalataya, kasama ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo na nasa gitna nila. Kaya fellowship, tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Hindi ito karaniwang pag-ibig ng tao. Ang Panginoon ng fellowship ay ang Diyos, si Jesucristo at ang Espiritu Santo na siyang gumagabay upang maisakatuparan ito. Ang pakikisama sa fellowship ay pakikisama sa Panginoon. Kaya ang buhay pananampalataya pagkatapos ng kaligtasan ay nangangahulugang buhay na nananatili sa Panginoon. At nangangahulugan rin buhay na may pakikisama sa mga naligtas na mananampalataya. Ito ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ang pag-alis sa fellowship ay pag-iwan sa Diyos. Pagkatapos mong maligtas, hindi ka pwedeng mamuhay na mag-isa sa iyong buhay pananampalataya. Kahit na magbasa ka ng Biblia, hindi mo ito maintindihang mabuti. Pagkatapos maligtas, kahit subukan mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka magtatagumpay mag-isa. Ang iyong pananampalataya ay dapat na lumago. Subalit hindi ito lalago kung mag-isa ka lang. Sinasabi ba ng sanggol pagkatapos si panganak, "Tay, salamat po. Nay, lalabas na ako at magtatrabaho ako."
Kung ang batang iyon ay lalabas para magtrabaho, papalakpak ba ang kanyang pamilya at magagalak? Oh, ang ating anak ay magtatrabaho na. Ganun ba? Baka sabihin nila ang batang ito'y sinapian ng demonyo. Ang magagawa lang ng bata ay tanggapin ang pag-ibig at pag-aalaga ng kanyang buong pamilya. Sa ganitong paraan, ang bata ay lalaki ng malakas at malusog. Ganoon din sa mga naligtas, ang ating pananampalataya ay unti-unting lumalago kapag nasa fellowship tayo. Kaya ang fellowship sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Tuwing tayo ay nasa fellowship, tayo ay napupuno ng pasasalamat at kagalakan. Kung isang taong ligtas ay iniiwan ng kapulungan ng mga ligtas na banal, saan sila makakatagpo ng kagalakan? Sa awit 16 verse 3, tungkol sa mga banal na nasa lupa, silang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Ang mga taong naligtas ay may kagalakan kapag sila ay nasa kapulungan ng mga ligtas na banal. Noong nagdaang pandemya, hindi tayo makapunta sa church. At dahil sinasabi na maaaring kumalat ang virus kung tayo magtitipon, hindi tayo nagkita-kita, di ba? Nang tumagal, narinig ko ang balita na may mga kapatid na gustong-gustong pumunta sa church, kaya nagmaneho sila ng sasakyan at nagpaikot-ikot sa church building. May isa naman na pumunta sa retreat center at hinawakan ang mga pader nito dahil sobrang na-miss nila. Ganito nila pinananabikan ng pag-ibig ng mga brothers and sisters. Ganito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Pagkatapos nating maligtas, ang Diyos ang nagkapag-alaga ng ubasan. Si Jesus ang puno ng ubas at tayo bilang mga naligtas ay ang mga sanga. Kaya nga, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang namumunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayo magagawa. Ano ang ibig sabihin ng ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya? Para sa isang sanga na manatiling nakakabit sa puno ng ubas, yun ang kahulugan ng pananatili nito. Manatiling nakakabit sa puno. Ang mga naligtas ay mga sanga at si Jesus ang puno ng ubas. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami. Kapag ang sanga ay nakakabit sa puno ng ubas, natural lang na ito'y lalago sa pamamagitan ng sustansya na nagmumula sa ugat. Habang ito'y lumalago, likas din itong mamumunga. Ang ating buhay pananampalataya ay napakadali lang. Bakit? Dahil ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa fellowship. Makibahagi. Kailangan mo lamang sumama sa mga pagtitipon kasama ang ating mga kapatid na naligtas, magkaroon ng fellowship, manalangin, at umawit ng papuri ng magkakasama at magmahalan sa isa't isa. At ang Panginoon ay mananatili sa ating kalagitnaan. Sa fellowship na iyon, gaya ng sanga na tinutustusan ng sustansya mula sa ugat, gayon din naman tayo ay tinutustusan ng spiritual na biyayang ibinibigay ng Panginoon. Doon lumalago ang ating pananampalataya. At kapag tayo lumago na, tayo'y mamumunga. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ano ang mangyayari kung ang isang sanga ay mahiwalay sa puno ng ubas? Ito'y matutuyo, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang sanga na nakakabit sa puno ng ubas, habang ito'y nananatiling nakakabit, ito'y tumatanggap ng nutrisyon, lumalago at likas na nagbubunga.
Hindi nito kailangang magpumilit para mamunga. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ibig sabihin nito, kung ang isang tao ay nananatili sa akin, siya ay mamumunga ng sagana. Ngunit kung hiwalay sa akin ay wala siyang magagawa. Ano ang mangyayari kung ang isang sanga ay mahiwalay sa puno ng ubas? Ang sanga ay matutuyo, at gaya ng sinabi sa John 15 verse 6, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng mga salitang ito. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ikaw ay hiwalay sa fellowship, ang iyong pananampalataya ay hindi lalago. Hindi mo maipapangaral ang ebanghelyo, at hindi mo magagawang mamuhay ng matuwid para sa Panginoon. Hindi mo magagawa kung wala ka sa fellowship. Ang manatili sa fellowship ay nangangahulugang matibay na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa 1 John chapter 1 verse 3, at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kapag ang mga ligtas na mananampalataya ay sama-samang nananalangin, nag-aaral ng salita at may fellowship, ang Panginoon ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. Ang pakikisama sa fellowship ay pananatili sa Panginoon. Kung ganito ang ating pananampalataya ay likas na lalago, at likas din tayong magbubunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mapabilang sa grupo na pinag-isa ng Espiritu Santo ay pakikisama sa Panginoon. Buksan natin sa 1 Korinto chapter 12. 1 Korinto chapter 12. 1 Korinto chapter 12. Verse 12 to 13. Verse 12 to 13, basahin po natin, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ito ay napakahalagang mga salita, sapagkat kung paano ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi. Tama ba? Ang katawan ay isa, ngunit mayroon itong mga mata, mayroon itong mga mata, bibig, ilong, tainga, mga kamay at mga paa. Lahat ito ay isang katawan. Maraming mga bahagi. Lahat tayo. Tayo ang katawan ni Kristo, ang Panginoon ng ulo ng katawan na iyon, at tayo ang mga bahagi nito. Kaya ipinaliwanag ng Biblia ang espiritual na pagkikisama sa ganitong paraan. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Tayo na marami na naligtas ay isang katawan. Iisang katawan lamang tayo. Sa Galatia 3:28, wala ng Hudyo o Griego. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay piniling bayan ng Diyos, ang bansang Israel. At ang mga Griego naman ay mga Hintil. Ngunit sa panahon natin ngayon, ang mga mananampalatayang ligtas ay wala ng pagkakaiba kung Hudyo o Hintil. Tama ba? Kaya nga sinasabi wala ng Hudyo o Griego, wala ng alipin o malaya. Malaki ang pinagkaiba ng katayuan sa lipunan ng isang alipin at ng isang taong malaya, di ba? Noong panahon na isinulat ang Biblia, umiiral ang sistema ng pagkaalipin. Maaaring bumili ng isang alipin gamit ang pera. At pagkatapos ay utusan siya na gawin ang anumang naisin ng kanyang amo. Kaya sa 1 Korinto 7:21, ikaw ba ay alipin nang ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Gayon din ang tinawag ng siya'y malaya. Huwag kayong maging alipin ng mga tao. Maging alipin man o malaya para sa mga taong naligtas, ito'y walang pinagkaiba. Maging alipin o malaya, mataas man o mababa sa sanlibutan. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego. Ang pinainom ng Espiritu ay nangangahulugang patuloy na pagtanggap ng biyayang ibinibigay ng Espiritu Santo.
pinainom sa isang spirito. 34 po ba ang bansa sa Africa? Ngayon, ang Ebanghelyo ay aktibong ipinapangaral doon. Kamakailan lang, higit 40 kapatiran ang pumunta sa Cameroon. Ang panlabas na anyo ng mga tao doon, paumanhin po, subalit iba ang itsura nila sa atin. Ang kulay nila ay maitim. May pagtatangi ba tayo dahil maitim sila o ano paman? Wala. Dahil sa mata ng Diyos, pare-pareho lang tayo. Sa loob nila ay mayroong kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Nais rin ng Diyos na sila'y maligtas at makarating sa langit. Kung ang Diyos nga ay hindi nagtatangi, magtatangi ba tayo? Hindi. Tulad ng pag-ibig ng Diyos, iniibig din natin sila. Dahil dito, labis sila nagpapasalamat sa atin at nagagalak sila sa atin. Dahil hindi natin sila itinuturing na iba. Noong tayo ay naligtas, alipin man o malaya, anuman ang ating katayuan, tayo ay binautismuhan sa isang katawan sa pamamagitan ng isang spirito. Sa oras ng ating kaligtasan, tinanggap natin ang bautismo ng Espiritu Santo. Iba ito kaysa bautismo sa tubig. Nung tayo ay naligtas, nabautismuhan tayo sa isang spirito. Hindi ito yung bigla ang nakaramdam ka ng init habang nananalangin. Nung tayo naligtas, pumasok sa atin ang banal na spirito at sa pamamagitan ng isang spirito, binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang spirito. Tayong mga naligtas ay naging kabahagi ng Panginoon. Tayo isang katawan, pinagsama sa isang katawan, iisa ang puso, may himnong ganito. Noong tayo ay naligtas, hindi na mahalaga kung mabuti o hindi ang ugali ng tao. Mayaman o mahirap man siya, hindi mahalaga yan. Kung ang isang ligtas ay magtatangi dahil sa itsura ng iba, o kung may pinag-aralan ba sila o wala, o kung mayaman ba o mahirap, kung magtatangi tayo sa ganitong paraan, malaking kasalanan ito sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Magtatangi ba tayo? Ngayon tayo ay iisa na sa Panginoon. Tayo ay binautismuhan sa isang katawan. Kaya basahin natin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Sinabi ni Apostol Pablo, kayo nga ang katawan ni Kristo. Ang mga naligtas ay katawan ni Kristo. Ang pagiging katawan ni Kristo ay nangangahulugang sa loob ng kanyang samahan. Tayo ang kanyang katawan, at bawat isa sa atin ay miyembro nito. Ang iba ay maaaring magsilbing mga mata, ang iba ay bibig, ang iba mga kamay, ang iba mga paa, at marami ring miyembro sa katawan na hindi nakikita. Lahat tayo ay naging isa sa pamamagitan ng banal na spirito at tayo ang katawan ni Kristo, bawat isa bilang miyembro. Ano ang mangyayari kung isang miyembro ay aalis sa katawan? Hindi pwede. Si Jesus ang ulo ng iglesia, tayo ang katawan at mga bahagi, at hindi tayo iniwan ng Panginoon. Pwede ba nating iwan ng Panginoon? Ang mga naligtas ay iisa ngayon sa iisang iglesia ngayon. Ang pag-iwan sa iglesyang ito ay pag-iwan sa Panginoon. Ang ibang kapatid ay nabubuhay ng mabuti bilang Kristiyano, pero bigla na lang silang nawawala. Saan kaya sila napunta? Kalaunan, nalaman natin na umalis sila para kumita ng pera. Tinanong ko sila, bakit hindi na kayo pumupunta sa church? Sabi nila, kahit pumunta ako sa church, kailangan ko rin ng pera para makapunta. Gusto kong kumita muna para makapagbigay ng mas malaking handog. Kaya ngayon, hindi muna ako pumupunta. Nakarinig na ako ng mga ganitong paliwanag. Kaya sinabi ko, sinisikap mo bang kumita ng pera para idagdag sa Diyos? Gusto mo bang magdagdag sa Diyos? Kailangan ba ng Diyos ng pera mo? Ang nais ng Diyos ay tayo mismo. Ang pag-iwan sa fellowship ay pag-iwan sa Panginoon.
Kahit ano pang meron ang tao sa mundo, ano ang kabuluhan nito kung iiwan niya ang Panginoon? Hindi natin pwedeng iwan ang Panginoon. Balikan natin sandali ang Efeso chapter 1. Basahin natin sa Efeso chapter 1, verse 22 to 23. Efeso chapter 1, verse 22 to 23. Verse 22 to 23, basahin natin. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya. Ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng bagay ay nasa plano ng Panginoon. Lahat ay nasa ilalim niya. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Nasa itaas ng lahat ng bagay ang iglesia, at si Jesus ang ulo ng iglesyang iyon. Bakit sinasabi dito, at kanyang inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia? Kung iahambing natin ang mga bagay sa mundong ito, sa mga naligtas na mananampalataya, lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iglesia, nasa ilalim nito. Alam niyo ba kung gaano tayo kahalaga? Mas mataas tayo kaysa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. At ang Panginoon ang nasa ibabaw ng lahat bilang ulo ng iglesia. Ang Panginoon ang ulo ng iglesia. Iglesia na mas mataas sa lahat ng bagay. Dapat ninyong maunawaan kung gaano kaluwalhati ang mga naligtas na mananampalataya. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan na pumupuspos ng lahat sa lahat. Ibig sabihin ay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Maaari tayong mapuspos ng kanyang kapuspusan. Kaya tayo ay higit kaysa lahat ng bagay. Ang Panginoon rin ay mataas kaysa lahat ng bagay. Ang ubas at ang mga sanga ay umaasa sa isa't isa upang magbunga. Magkaugnay sila sa isa't isa. Hindi magbubunga ang sanga kung wala ang puno. At hindi rin magbubunga ang ubas kung wala ang mga sanga. Ang mismong puno ba ng ubas ang namumunga? Hindi ito ang namumunga. Kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa at hindi tayo magbubunga. At kung wala naman tayo, ang Panginoon din ay hindi magbubunga. Kaya ang relasyon sa pagitan natin at ang Panginoon ay isang lubos na ugnayan. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay walang gagawin kung hiwalay tayo. Ipinagkakatiwala ng Panginoon ang lahat sa atin. Tunay na ito ay isang kamanghamanghang bagay. Kaya't ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin ang gawaing mamunga. Ibinigay niya ito sa atin. Kaya kung ang sanga ay mahigpit na kakabit sa puno, tatanggapin ito ang katas na galing sa ugat, lalago at pagkatapos ay mamumunga. Pagkatapos nating maligtas, hindi natin kailangang isipin na mahirap ang buhay pananampalataya. Ang kailangan lang ay ang regular na pagtitipon para sa fellowship, pananalangin, pag-aaral ng salita, pagtutulungan, at ang manatiling malapit sa fellowship. Ang paglayo sa fellowship ay ang paglayo sa Panginoon. Kung lalayo ka sa fellowship, lumalayo ka sa Panginoon. Sinabi sa Kawikaan 18 verse 1, ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng mabuting pasya. Ang pagtitipon ng mga ligtas na banal ay hindi basta karaniwang pagtitipon. Ang paglayo sa pagtitipon kung saan kumikilos ang Espiritu Santo ay paglayo rin sa Panginoon. Sa loob ng pagtitipong iyon ay naroon ang lahat ng tunay na karunungan at turo ng Panginoon. Kung iiwan ng isang tao ang pagtitipon, hindi niya matatanggap ang mga aral na iyon dahil iniwan niya ang pagtitipon. Sa Genesis chapter 12,
Nang tawagin ng Diyos si Abraham mula sa Ur upang pumunta sa lupain ng Kanaan, sumama rin sa kanya ang kanyang pamangkin na si Lot. Pagdating nila sa lupain ng Kanaan, ang kanilang kabuhayan ay pagpapastol ng mga tupa. Ang mga tupa ang kanilang mga pag-aari. Sila'y nagpapastol. Kaya ang mga tupa ay kailangang may pastulan. Ngunit nang dumami na ang mga hayop at maging ang mga lingkod, naging mahirap para sa pamilya ni na Abraham at Lot na magkasamang mag-alaga ng mga hayop. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, "Huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid." Di ba, nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. At natuwa si Lot nang makita niya ang lugar ng Sodoma at Gomora. Dahil maganda itong tingnan na parang halamanan ng Eden at tila sagana rin sa tubig. Kaya sinabi niya, "Kung gayon, pasensya na po, pero pipiliin kong pumunta sa bandang Sodoma." Iniwan ni Lot si Abraham at nagpunta sa Sodoma. Alam niyo ba ang nangyari pagkatapos? Nang wasakin ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy at asupre, halos buhay lamang niya ang nailigtas ni Lot. Kaya ano man ang mangyari, hindi siya dapat lumayo. Ang paglayo kay Abraham ay paglayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay kasama ni Abraham. Mula nang iwan niya si Abraham, hindi niya natanggap ang tulong ng Diyos, at siya'y namuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ngunit nang wasakin ang Sodoma at Gomora, taimtim na nanalangin si Abraham para sa kanya, kaya siya ay naligtas. Dapat ninyong maunawaan na tayo mga naligtas na banal, ano man ang mangyari, ang paglayo sa fellowship ay paglayo sa Diyos. Napakahalaga ng fellowship dahil nasa kalagitnaan natin ang Panginoon. Sa loob ng fellowship, binabago tayo araw-araw ng Diyos. Hinuhubog, pinapalago ang ating pananampalataya at namumunga tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naman ang katawang ito ay nakaugnay sa ulo upang lumago at gumawa ayon sa kalooban ng ulo. Balikan natin saglit ang John chapter 1, verse 16. 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 At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang tayong lahat ay tumutukoy sa mga taong naligtas. Mula sa kanyang kapuspusan, sa Panginoon naroon lahat ng kapuspusan. Ang biyaya at katotohanan ay nasa Kanya. At mula sa Kanyang kapuspusan, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kung tayo maglilingkod sa Panginoon at dumadalo sa fellowship, ang lahat ng kapuspusan ng Panginoon ay nagiging atin. Kaya't ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalago at ang bunga ay kusang lumilitaw para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipagpapatuloy ko pa ito sa susunod. Gayunpaman, pagkatapos maligtas, ang buhay Kristiyano ay pamumuhay na hindi mag-isa. Nang tayo maligtas, nangyari ba yon dahil sa tayo matalino? Nariyan ang ating mga kapamilya, kapitbahay, o mga kapatid sa pananampalataya na unang naligtas, kaya't nakatanggap din tayo ng kaligtasan. Tayo ay kanilang ipinag-pray at tinulungan, kaya tayo nakadalo sa mga retreat, Bible seminar, nagkaroon ng counseling at sa pamamagitan ng lahat ng ito'y naligtas tayo. Kung wala ang tulong ng mga naunang naligtas, paano tayo maliligtas?
At pagkatapos maligtas, hindi rin maaring ipamuhay ang buhay pananampalataya ng mag-isa. Sinasabi ng iba na ngayong ligtas na tayo, sa langit na lang tayo magkita. Ang salitang ito ay mula sa hindi pagkaunawa sa buhay Kristiyano. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, si Jesus ang ulo ng katawan at tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Ang mga bahagi ba ay humihiwalay sa katawan? Kapag tayo'y humiwalay, anong mangyayari? Sa pamamagitan ng pananatili sa fellowship, tumatanggap tayo ng masaganang biyaya ng Diyos at lumalago ang ating pananampalataya. At tayo ay namumunga. Sa John chapter 15 verse 5, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y walay sa akin ay wala kayong magagawa. Dapat ninyong maunawaan na kung iiwan ninyo ang fellowship, wala kayong magagawa. Ito ang hiwaga. Ang pumupunta sa church kapag gusto lang at hindi pumupunta kapag ayaw ay hindi tunay na pamumuhay Kristiyano. At kung makikisama tayo sa mga hindi ligtas, anong mapapala natin sa pakikisama sa kanila? Iinom ng alak at makikipag-usap sa walang kabuluhang chismis? Kailangan nating putulin ang ganitong mga relasyon sa isa't isa. Sa ating buhay Kristiyano, ang dapat na manatili ay ang fellowship sa mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat ang manatili sa fellowship ay ang manatili sa Panginoon. Dahil alam ito ng Diablo, gagawin niya ang lahat ng paraan upang sirain ang fellowship. Kaya anuman ang mangyari, dapat tayong mahigpit na kumapit sa fellowship. Dapat ninyong maunawaan na kung iiwan ninyo ang fellowship, wala kayong magagawa. Kapag ang isang sanga ay humiwalay sa puno ng ubas, ito'y matutuyo at mamamatay. Dahil alam natin na sa labas ng fellowship, wala tayong magagawa, dapat atibo tayong makibahagi sa fellowship na ito. At sa oras na yon, ay lalo tayong lalago. Mas lalago pa ang ating pananampalataya at tayo ay magbubunga ng sagana para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, hindi tayo dapat humiwalay sa sanga. Manatili tayo sa fellowship. Hanggang dito na lamang muna ngayon, tayo manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na sa huling panahong ito na inyong itinakda, kami po ang una ninyong iniligtas mula sa napakaraming tao sa mundo. Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong mahalagang dugo ay pinatawad ninyo ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Ngayon, sa mga natitirang araw namin dito sa lupa, naway samahan at patnubayan kami ng Espiritu Santo na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Naniniwala kami na ang Panginoon ay nasa amin, mga naligtas. At kami ay pinupuno niya ng biyaya at katotohanan. Naway lalo pang maganap sa amin ang kapuspusan ng Panginoon upang ang aming buhay Kristiyano ay mamunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon, ikaw nawa ang maghari at gumabay sa amin upang mangyari ito. Umaasa po kami sa inyo sa lahat ng bagay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.